1 Thessalonians chapter 1. 1 Thessalonians chapter 1. Atong basahon lang diha gikan sa verse 5 hangtod sa verse 8. 1 Thessalonians chapter 1. Verse 5, basahon kong verse 5 kamo sa verse 6 hangtod na maabot sa verse 8 mga higala. 1 Thessalonians 1 verse 5. For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sake. So that ye were in samples to all that believe in Macedonia and Achaia. Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo nga atong gibasa, magapangamuyo ta kanimo Amahan Dios nga labing gamhanan sa gihapon Lord. Padayon kami nga nagaduol kanimo, nagapaubos sa mong kaugalingon. Salamat sa pribilehiyo nga makapadayon kami sa pagtuon sa imong pulong. Gani Lord God, himo aming takos sa imong tubangan, pasayloa kami sa imong mga kalapasan o kakulangan, ug himo aming limpyo gayod. Angayan sa imong tubangan pinagi lamang sa imong hamiling dugo, limpyoy kami. Salamat Lord sa gihapon, do na kami oportunidad nga makasimba kanimo, ikaw mag-andam kanamo o gamitang imong kubos nga lagad sa gihapon wala koy mahimo. Kung sa ako lang magkagalingon Ginoo, yatag ka namong kaalam ang langit nun, bisa naman ang lihok sa balaang espiritu, magayod ang magadominar, magakontrolar sa matag kasing-kasing. Ang magitugyan kanimong tanan, gisalig in Jesus' name. Amen. Daghang salamat, lingkod palihog mga kaisunan, what a blessings nga sa gihapon, doon natay gitawag nga kadasig gayod sa pagpadayon sa pagsimba sa atong Ginoo mga kaigsunan. Doon natay mga kadasig. Salamat, ang pulong sa Ginoo mao ni ang ginagamit niya nga madasig ta. Amen? So, naata sa church, and this afternoon, I will be speaking to you the subject about church members. Church members. Last Sunday, nagtuon ta about the responsibility of the pastor and also the roles of the church members. Atong ipadayon, mga kaigsunan, atong gibasa dinhi sa maong mga verses in the book of 1 Thessalonians, chapter 1, verse 5, the Bible says, For our gospel came not unto you in word only, but also in power. The gospel of Jesus Christ. Di lang word only ang madungog, but also ang lihok sa gahom sa balaang espiritu. Kung walay gahom ang pulong sa Dios, dili ta mahimong excited sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Dili ta mausab, dili ta mga interested. Dili ta mahimong wala tay burden sa padayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. And in the Holy Ghost and in much assurance, as you know what manner of man we were among you for your sake. Ingon sa Biblia sa verse 6, and ye became followers of us. So nagsulat ani si Apostle Paul, i-address niya dito sa Church of Thessalonica. And then, daghang mga believers dito, so walagi nindot po kaihimplo nga ilang sundon, kundi ang man of God, mao si Apostle Paul, mga kaigsunan, and ye become followers of us and of the Lord. Diba? As we follow the man of God, ato pong susihon kung ang iyang gisunod, mao po ang kabubuton sa Ginoo. Amen? So, naatay gitawag heavenly wisdom. Kay kung ang usa ka ang gihimo sa usa ka leader sa church, kung di na mao, ganun musunod man ta. Amen? Dili naman siya biblical, dili na Christian way, mo niyang ingon rin ni Paul, and ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much blessing. Mo ba na ilang nasa natian dito sa panahon nila? In much affliction. In much affliction. Kay sa unang panahon, grabe ang mga paglutos, grabe ang mga paghingabot sa mga believers. Bisa naman sa panahon ni Paul, mga kaigsunan, sa diya nga nag-ministry na siya. Many times si Paul, gigukod siya, gihagbong, daghang mga lisod nga kahimtang nga nasinatin ni Apostle Paul. Muna ingon sa Bible diri, having received
the word in much affliction. Much afflictions. Maybe some of us are persecuted. Persecuted ka sa imong mga unsaved loved ones. Persecuted ka by your unbelieving friends. Kung mubarog ang sa katao, naagyoy siya persecution. No? Kung mabarog ta sa tong gibarugan, mabarog ta diya sa Ginoo, di mahimo nga walay paglutos. Naagyoy mga pagbugal-bugal, mga pagyao-yao sa tao nga mga wala nakasabot mga kaigsunan, pero unsay gingon sa Biblia dere, look at the last phrase in verse 8, with joy of the Holy Ghost. Salamat usa sa trabaho sa balaang Espiritu is to comfort us. Amen? He is the comforter. Di ba? Naga-comfort na to, nagadasig ka na to, mga kaigsunan. Muna, kinahanglan tag kanunay guidance pinagi sa balaang Espiritu. Di ba? Kasi siya man yung gibilin ni Jesus Christ before sa Mikaya balik sa langit, ingon niya, pero na ako ibilin ninyo the Comforter. The Comforter. Verse number 7, so that ye were ensamples to all that believe in Macedonia. And in Achaia, for from you sounded out of the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God's word is spread abroad. Grabing ilahang pagbarog nga wala gid ma-divert, wala gid mausab, wala gid madala sa mga kailayan kundi nagbarog sila, nagbarog sila diya sa Ginoo og nahimong good testimony sa igdulungog sa ubang tao. But also in every place your faith to God word is spread abroad. Nindot kaayo ang testimony, mga kaigsunan. So sa local church, mga kaigsunan, dili siya mahimong local church kung walay tao. Because church is people. Amen? Gitawag siya nga church because doon ay mga saved and baptized believers diha. Amen? Church is called out assembly. Churches are made up of people. Mao na siya mga kaigsunan. O kining church, mao ni siyang lawas ni Kristo, the body of Christ. So, every true Christians ought to be a member of a local church. Mahimo gid ang usa ka Kristiyano nga member sa church first kung nagpabaptize siya, nagsunod siya sa tubig sa bautismo. So, salamat sa Dios ugma, dunay duha nga magbaptize nato. Si Brother Cordoba o ang iyang anak babaptize tomorrow, Lord willing. Salamat ka na ay mga nagsunod gayud sa tubig sa bautismo. Na yung mga naluwas, o niya nakasabot, o niya willing nga musunod. Kaya dili ba ya ang tanang naluwas, musunod? Dili. Salamat nga dunay mga tao nga tinudanay nga luwas gyud. O niya gusto yung musunod sa Ginoo sa first step of obedience. Mao ning gitawag nga bautismo. O sa lihuman niya na mahimo siyang member of the body. Member sa local church, mga kaigsuonan. So doon ay mga characteristic diri of an ideal church member. Ito studihan karon, gitawag nga the characteristics of an ideal church member. Upat lang kabutang this afternoon mga higala. First of all, church members should attend their church faithfully. The church member should attend their church faithfully. Kanang word diya nga faithfully, doon na nay dako nga significance. Doon ay dako na siya nga mensahe. Because God wants us to be faithful. Amen? Church faithful. The word faithfully, it means in a loyal manner. Naa kay loyalty. Amen? Doon na tayo loyalty sa church by being on time sa church, by being present sa church. We should attend church services. Not only that, but also attend church services faithfully. Kana bitong mangin consistent ka. Kana bitong gitawag nga mangin dili kay off and on, dili kay ingon nga paganagana lang, dili ingon nga magbase lang ni sa atong mga pagbati, kundi isipon nato nga usa kini ka responsibilidad bilang part of the body of Jesus Christ. Amen? It's a command. And because of that, mo follow ta.
Because it's a command. Not only it is a command, but also it is a commitment. Naan kay commitment man kinahanglan ta mangin seryoso. Amen ba? Una, mando ni sa Ginoo. Ikaduha, commitment din nato sa Ginoo. Unsa ba gyud? It's a privilege. It is a command. It is a commitment, and also it's a privilege. Pribilehiyo. Salamat ha, dili ang tanang Kristohanon, giisip nila nga pribilehiyo ang pagsimba. Pero salamat, usaka nga imog yung gitagag pagtagad nga kining pagsimba, pribilehiyo gyud siya kayo. Opportunity ni. And God wants us to sa paghimo ni ini, faithfully jud. Kanang makanunayon, may gitawag nga, dunay ginagtawag nga pagkamatinud-anon. Hebrews chapter 10 verse 25. Church members, first of all, should attend their church faithfully. Kaya malipay ang ginawa na, malipay po ang mga kaigsunan, malipay po ang pastor sa local church. Okay? Hebrews 10 verse 25, the Bible says, not forsaking the assembling of ourselves together. Kaning pulong not forsaking. Kabantay baka kung nakay amigo, higala o group, nabilong ka sa grupo, pero na-feel ni mo nga ikaw murag na-forsake ka? Murag forsaking ka ba? So, ang imong una-una, ma-out of place ka. Kaya muna ka, gi-reject ba? Na-forsake ka. Nandiha sa pangalagad sa Ginoo, sa pagsimba, mga kaigso, sa paghatag sa atong oras, paghatag sa atong panahon, diya sa Ginoo, it is a command and commitment and a privilege. Ingon sa Biblia, not forsaking the assembling of ourselves together. Di ba? Di lang kay ikaw ray usa ang musimba. Di lang kay duhara ang musimba. Daghang mga giluwas sa Ginoo, daghang mga magtutuo, and kinahanglan nato nga tagaan nato gitawag nga gibugaton ang panagtapok. Kay wa man tagatapok diri nga gatabi-tabi lang. Wa man tagatapok diri nga gapahinambugay lang. Wa man tagatapok diri nga gapaindis-indis ga competitions ta, no. Naata sa panagtapok in order to give God the glory. To give God the honor. Muna ang atong tumong mga higala. Kung ang atong tumong diliingin ana, mamahuway ta. Amen? Mangundang ta. Pero kaya ang atong tumong nga nung nagtapok ta because mao ni ang gi-instruct sa balang kasulatan ngadto sa church mga kaigsunan nga dili ang i-neglect ang panagtigom sa mga kaigsunan as the manner of some is. Katapok ganin ang Muslim. Tapok ganin nasa kulto mga kaigsunan. But exhorting one another. We need to encourage one another. We need to encourage, we need to exhort, we need to edify one another. So sa church, kami nga mga pastor, kami nga mga preachers, kami kibalo kung unsa ang kondisyon sa imuhang kasing-kasing. Maybe some of us are in pain, are in troubles. Pero salamat doon ay word of God, na-refresh ka, na-encourage ka, na-reminded ka. Amen? Maybe through the message of the song or through the preaching of God's word. Diha ka na, murang nakamata ka ba? Murang bitaw, nakaamgo ka. Uy, murang nanginaniman ko. Pero pinaagi sa pagpamalandong o pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, murag nakaamgo ka. Exhorting one another. Or maybe, dili sa preaching, dili sa message of the song, but also sa imuhang ka-fellowship diha. Amen? Sa imong istorya lang mo diha, pero naa kay gipangita nga mga butang dili material things but naa kay something nga gipangita nga na murag natubag pinaagi sa imong gika istorya. Murag na comfort ka murag na encourage ka. But exhorting one another and so much the more as you see the day approaching. So when you come to church, you are obeying a command from God. Mando gini sa Ginoo. Dili gi sa i-forsake, dili gi sa i-neglect. Kundi dili kini mando ni commandments ni sa Ginoo. The Bible says in Matthew 18 verse 20, Jesus said, "For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them." And we are more than 3, amen? We are more than 5, more than tingali, more than 50. Nga nagtapok, mga igsoon, nagtapok, nga may panaghiusa. Together in my name. Ingon sa Biblia, there am I in the midst
of them. Di na to makita ang Ginoo. Pero siya, mga kaigsunan, naagayod sa taliwala. Kaya nga naman, naaman ang himaya niya. Na ang himaya niya, mga kaigsunan, sa simbahan. Okay? Muna nga, dili na to neglect ang pagsimba. For others, church is not important. Pero dili ta mo tolerate ana. Amen? Kung para sa ubang Kristohan, ang pagsimba, dili importante nila. Mauna nga, magsige na lang agi sa tuwang kuan, sa tuwang page diha. Wala na. Sige na, makita na to sila. TikTok na sila. Makita na nato sila. Murag lahi na gyud, lahi ng kuyog pirmi. Makita na to mga naong nila. Subo palandungon. O siya, makaingon ko, luwas ba ka ni? Tanawa ra? Luwas ba ka ni? Kaya ang tinuod nga luwas. Lahi mang yun. Lahi mang yun kung ang tinuod nga luwas. Makaingon ko, unsa ni nga klase nga Kristohanon. Pero, if you want to be a good church members, first of all, attend church faithfully. Amen? Attend church faithfully. Number 2, not only we need to attend church faithfully, but secondly, church members should be a witness for Christ. Should be a witness for Christ. It means, kinahanglan mangin willing sa pag-testify the gospel. Willing ta nga mo share sa gospel. Willing ta nga mo barog. Willing ta nga mo, kung dili ka kamaong musulti, tingali sa imuhang kinabuhi. Amen. Pinagi sa imong testimonyo, pinagi sa imuhang pagkinabuhi, the way you live, the way you act, makak-ingon na sila nga lahi gyud ni tawana. Sa unang tawana, pala hubog ginipirmi, karon gamay na lang. Hubog di gyapon. Church members should be a witness. Tinunuman na to nga naata sa nagbarog sa kamatuoran. Kinahanglan ta mangin witness ta for Christ. Di ta mahadlok, di ta mauwaw. Dili na to ikaguol tungod kay naabi ang Ginoo na to bisig asa ta dapit moadto. Di ba? Ingon sa Bible, I will be with you even unto the end of the world. Di ba? Naasa nagkuyog na to ang balang espiritu nagpuyo na to. Di ba no? The Spirit of the Lord, the Holy Spirit dwells in us. Muna kita mag-pray ta, lahi ta mag-pray compare sa mga Pentecostal, lahi ta mag-pray compare sa mga born again, kay mag-pray ta, di ba ta mag-pray, come Holy Spirit, no. No need to ask, come Holy Spirit. Kirig-kirig ka na, di ba? Ganun, di man ta mag-pray sa maniana, ang atong i-pray sa Ginoo, Lord, please fill me by Holy Spirit. Pun ako sa gahom sa balang Espiritu, dili kayo na, come Holy Spirit. Nanatay balang Espiritu. Amen? The Holy Spirit dwells in us. Therefore, ingon sa Biblia, we need to glorify God in our bodies. You know why? Because our body is a temple of the Holy Ghost. Grabe kadako nga responsibilidad, no? So kung ang usa ka Kristohanon magbuhat og dili maayo, magguol ang gahom sa balang, magguol ang balang espiritu. Di malipay. Diba? We need to be willing to tell the gospel to every creature. Okay? Church members are witness for Christ. Maybe sa mabas, kamaunang musulwining. Ipadayo na. Maybe sa mabas, gusto paging mukaton og soul winning. Pagkaton. Sa una sa Bible school kamaon naman giming mo soul winning, pero among gi-practice sa Bible school, every time mo adto mig tunggo, dagat, dili soul winning among buhaton, mag-practice mig baptize, magpuli-puli mig unload dito. But ikaw yung baptizean puli-puli ba? Para nga, iyon sa panahon nga pastor na, kamao na. Di ba? Enjoy kayo salamat sa Ginoo ang among desire, akong desire, nadayon yun kay, dagan may nag-eskwela sa Bible school, kutob na nakahuman, wa magpastor. Di ba? So, ang practice-practicean dito baptist, wa, nahitabo. So, kami sad, nag-practice, and by God's grace, nahitabo yun. Church members should be a witness for Christ. Should be witnesses for Christ. Dili Jehovah's Witness. Kita Jehovah's Witness mapunta. Amen. Magisigot og iglesia ni Kristo mapunta. Magisigot og sa barista, tas barista. Amen.
Ha? Okay? Ikatulo, mga kaigsunan. Kay ang church dito sa Thessalonica, nangin example. Ingon sa Biblia, that ye were in example to all that believe in Macedonia and Achaia. Not only that, but also in every place, your faith to God must spread out abroad, mga kaigsunan. So, di lang diyang dapita, naabot, layo paging naabtan, mga kaigsunan. Layo pang dapit ang naabtan. Ikatulong nga butang, mga kaigsunan, about church members. This is the duty or the responsibility sa usa ka church members, mga kaigsunan. Church members is not only should attend their church faithfully, dili lang kaingon witness for Christ siya. Third, mga kaigsunan, church members should be givers. Okay? Should be givers. Givers sa ilang time. Kaya naman ginusay, mag-conflict sa oras, di ba? Oras kay problema. Sa gitna, problema. Oras, busy sa trabaho, na yung mga project nga buhaton, na yung mga transaction nga murag Sunday padayon, ba? Na conflict. Pero inyong dumi mga kaigsunan, ang ibutang gisi mong unahon na Ginoo man gud ning Sunday para sa Ginoo man ning Sunday god. Sa iyog i-complicate mga kaigsunan, i-priority gid siya, mahimo og gikag desisyon nga tanang mga transaction nga matunong og Sunday, i-kon gina i-let go gina. Dili ko kay simba ko. Simba ko de. Musimba ko. Di kay simba ko. Pwede nga isunod lang ni adlaw, i-schedule lang ni lahing adlaw kay Sunday man gud ni God. Domingo maguni kinalan man ko nga musimba. Kay choir member ko sa church. Kinalan ko musimba kay dili mo nindot ang ilang kanta kung wa ko. Oy, sipiat na pod. Kinalan na ako sa simbahan kay ako'y pinagagwapo. Uy, naon sa basig imo ra na pong pagbati ra na nimo. Kinalan gigong na ako sa simbahan kay ako'y pinagagwapa. Agoy, samot. Atong buhaton mga kaigsunan, atong tarungon ang atong pangunahuna. Musimba ko because I want to honor God. Musimba ko because this is my commitments to the Lord. I will be in the house of the Lord. Amen? Di ba? Church members should be givers. Usahay ang kaning oras di gid nato na ilaog mga igsoon. Di gid nato na ihikaw diya sa Ginoo. Not only time but also our talent. Ato mga talento, mga hiyas. Sinunduman nato ang matag usa ka nato, ang usa ka body na ay different function. Kabantay ta sa tong lawas, na atay kamot. Kining ato ang 5 fingers na ama ginislay gamit jud tanan. Kining atong mata. Ingon pa sa medical science, kung ikaw usa ka buta, you lost 1/2 of your life. Tinuod yun na. Since birth ka nga buta ka na. 1/2 sa imong kinabuhi, wala. Kaya wag kakakita sa nature, wag kakakita sa imong mga minahal sa kinabuhi. Dunay dakong kalabutan o function ang mata. Di pod pwede nga ang lawas puro mata. Unsa na lang kaha? Mura kag pinya. Mata na lang tanan. So wala gayon masipyat ang Ginoo sa pagbuhat sa tao. Amen? Wala sa masipyat. God created us sa iyang image. Gahapon nag-preach si Brother Kinney sa Morning Watch. First time siya nag-preach, pero mga 30 minutes po. Kung mag-expect ang inato kataas, kay kasagaran mo good. Basta first time ka maghatag og message, inspirational message, kasagaran 5 minutes sagid undang na, wala isulti. Wala madugang. Wala na masumpay. Nabito ito nagwali after nga nag-preach sa mga nawali siya. After 30 minutes, wala sa katingog. Hilak na lang siya, wala na sa isumpay. Ingon sa mga membro, convicted gisa siya ang giwali. Daghang ingon, convicted. Pagkaman sa simba, na inang utang ng undang magkakunbad, nung hilak mo ka. Iyang isikreto, ang pagkatinood na ba, wala nagi ko isumpay ato. Wala nagi madugang ang mga pulong. First Brother Kinney, 30 minutes, nakaingon ko, wow, blessing ka ayo. Di ka mula po, 30 minutes nga, duha to ka page, back to back. Tulo? Tulo? Kada page lang, mo-consume og 10 minutes. Kamao, yun, kamao.
Kining atong mga men's na to, ginasugod ko na sa morning watch. Morning watch morning watch, diha na to sila i-mentor pag-ayo, diha. Kaya sa morning watch, gamay ra magandang attendance, no? Yung man, ato sila sa prayer meeting, ana, human, ato na sa Sunday afternoon, na good, amen? Tanan ng mga sung leader na to. Pero, wag dikit makadimao. Murag, ya kay ba, ya. Pero madugay ni, murag na ni sila kuan. Nakainom, painom tanan ni kubra, parang mas damor silang mo action ba? Kubra, sting. Parang biting gid ba nga way luya ba? Amen? Isa may sunod sung leader. Kani si Carlo. Kana. Painomon taga kubra na ako sponsor kubra nimo. Church members should be givers. Time, talents. Ikaw mismo nakahibalo ka nga na kay talento, igapagamit sa Ginoo. Usahay kini atong talent bitaw, naa day potential, walang ma-discover. Nga naa day kay talent ti ay. Nga imong talent di lang kay kaon, di man tingali nagka talent ang kaon kay normal magina sa tawo nga mo kaon, di ba no? Pero kung naa kay talento, ipagamit na sa Ginoo. Kay kung ang talento na to nga naa ta di na to gamiton, sama sa sunlang bitaw nga nakasud lang sa sakuban. Hait kay siya, imong gibaid, dunya gisod mo sa sakuban, yawa nimo gamita. Abtan nag mga 3 months, gitaya na. Taya, kaya naman wala naman magamit. So ang atong talent, kung dili siya magamit, matayan siya. Hangtod nga mawala na imong burden. Di na lang ko mo appeal diha, kidaghan naman na sila. Di lang ko kaya man na nila. Kana na bitang manginana nga mga pangunahuna, hangtod nga doon na kay critical spirit mga igsoon. Magsalig na lang ka. Should be givers. And also, should be givers of our, kitawag source, the source of our, tanawa sa 2 Corinthians 9 verse number 7. Ingon sa Biblia, God loveth a cheerful giver. Kana, di aplan napita. Ang Ginoo nagahigugma sa gitawag cheerful giver. Cheerful giver. Dili lang kay giver. Kay posible nga ang giver napugos lang. Nanghatag ka kay tungod napugos ka. Nanghatag ka kay tungod ang imong tapad mihatag. Ninghatag ka tungod kay gusto ka nga makit-an pod nga ning forward ka nang naghatod sa imong offerings. Pero ang gipangita sa Ginoo diri is kini gitawag nga cheerful giver. Kanang malipayon nga paghatag. Amen? Every man, according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly. Dili lang kay napugos, lisod kining taong napugos, oy. Kuyog ta, yan napugos. Napugos lang ba? Huwag ayaw na. Basig mo pinaagi niya, magkaproblema pa ang lakaw. Kay napugos man siya. Or of necessity. For God loveth a cheerful giver. Kana, importante kaayo, mga kaigso. When you give your talents to the Lord, kinala na kay kalipay nga naghatag. Nakikalipay nga imong pagamit ang imong talento. Imong gipagamit. Even sa ato ang mga givings. In our givings. Amen? God, sa church mga kaigsoon, God has a plan to support His work. And it's called tithing. Amen? Tithe, it belongs to God. Dili na naato, kundi iyan na sa Ginoo. Ibalik na sa Ginoo, mga kaigsuonan. There are some Christians, maingon sila nga, doon ako'y trabaho, nindot akong trabaho. But the question is, ang pangunta na, did you give your tithes? Di ba? Nindot kayo mong negosyo, nindot kayo mong source of income, ang pangunta na, ga-support ka sa mission. Gwapo kayo mong cellphone, gwapo kayo mong gawi, mga gamit, okay kaayo, ang pangunta na dira, naghatag ba ka sa buluhaton si Ginoo? Dihan dapita mga kaigsunan. Church members should be givers. Should be givers, mga kaigsunan. Munay pinaka-importante kay dili mabuhi ang simbahan kung walay givers, kung walay paghatag. Amen? Doon natin gitawag diri nga weekly expense. So kung walay tithing, walay offerings, di ta kabayad sa kuryente. Gimensyon ni Brother Kenny gagahapon ang nahitabo atong last year
Kato nag-pray ta nga, saan mag-pray ta, magkapalitag, saan nga klase nga kamera na, Brad? PTC camera. Before ana, murag na timing pod nga, murag deficit, kahit ba? Ana. So, na timing nga naputlan tag kurente. Yang atong kurente ba diri mabot 12,000 ba ni? 12,000. Katong pirting inita nakaabot kita og 17 to. 17,000. Pero karon murag nabalik og 13. Nabalik og 13. Oh, atong panahon na naputlan jud. Yawa man gid ikabayad para nga babalik kay lisod hasol way kay magpa-connect na pud ka, magpa-reconnect ka. 200 na gitong kulang? Oh. So murag na-postpone to ang pagpalit anang adlaw, no? Sakto ba ko? Na-postpone ang pagpalit sa PTC camera sa pagsunod ng adlaw. Yan ang experience. What I mean, mga kaigsunan, ang buluhaton sa Ginoo kinahanglan gid siya og financial. Unya, asa man tag financial, gikan lagi sa mga katawhan pud sa Ginoo. Sa mga anak sa Dios, mga kaigsunan. So we need givers, cheerful givers. Amen? Ang atong mentality, every time we give, ang atong mentalidad, mayingon ta nga, I will give because I want to be blessed by God. I will give because I love the Lord. Amen? Sa atong pledge bitaw, offering pledge, I will give because I love the Lord. I will give because I have a living faith. I will give because I want to be blessed by God. Kanang tulo. Siya ro di ka muhatag ana. Inamdom ko Brother Bernabe, pag primero niya simba diri, kadungog niya, give all your best. God is expecting niya. Kanta pa lang, nagkuot na siya. Kuha pa na human ng kanta, ready nang ingigikuot. Di mo na mga kaigsunan. Oh. Hangtod karon gina-practice pala nimo? Agisalig na sa asawa. Oh. Di mo na mga kaigsunan. There is joy in giving. Amen? There is joy in giving, mga kaigsunan. Kaya di agad mailhan masukod kung unsa ka ka-faithful, kung obedient ta sa paghatag, mga kaigsunan. Okay? Church members should be givers. Oh, we need to support the ministry, mga kaigsunan. Ikaw pat, katapusan. Gingon na ko niya, mubawi ko, kaya sobra ko ganiya sa morning service. Mubawi ko karon. Ikaw pat, mga kaigsunan, about church members should be committed. Committed. Kana, yun. Kakinan, komitado ta ba? Oh, mangin committed ta. Oh. Una, to the cause of Christ. Committed ta diya sa Ginoo. Dili man ta mahimong committed kung wala tay conviction gud sa usa ka butang, di ta mahimong committed kung wala tay conviction. Kinahanglan konbiktado gid ka. Naagi bili ba? Naagi siya gi-treasure gid nimo. Tungod ani ana, gusto gid kang mo committed yun kay usay sayon kay paghimo commitment. Pero ang lisod niya ang pagtuman sa commitment. Dili ma-success ang commitment nato nga gihimo kung dili ta committed niya nang commitment nga atong gihimo. Amen? Church members should be committed. Hapit na ang atong church anniversary. Oh, di ba? Grabe ang labor na to ani. Grabe ang preparation na to ani, mga kaigsunan. Pero ato ning buhaton para sa Ginoo. Dili ta ni buhaton pinagi sa atong abilidad, sa atong unsa diha unsay kuanin mo si mong kagalingon para gid sa Ginoo. Kay nindot kaayo ang usa ka butang nga atong gibuhat nga ang tanang pasidungog ug himaya para gyud sa atong Ginoo, mga kaigsunan. Amen? Pagkanindot sa atong tema sa atong anniversary, never-ending hope in a never-failing God. O, diya palang napita, never-ending hope. Walay katapusang paglaom. Amen? In a never-failing God. Say, Bisaya, in a never-failing God. Ha? Usa ka Dios nga dili gyud musipyat, mupakyas. Tao, kita, mapakyas man ta, no? Ang giniri bang mapakyas ka, sakit ka ayo, no? Pakyas ka. Failure ba? Failure. Pakyas ka sa trabaho. Pakyas ka sa gugma. Malay maghikog ano eh. Pakyas ka sa imong mga planos kinabuhi. Mag-ana lang uban. Kay hopeless naman siya. Kisa to gani nag-invento aning suga? Si Thomas Edison. Pila to ka steps usa na pasiga ang suga.
10,000 steps matingali. Ha? 900 plus? Mao ba? Sipiat siya, pero wala niya gi-consider nga sipiat. Gi-consider niya nga steps to, stepping stone. Tanawa ra ko, no? So ang atong mentality diya, kung mapakyas tayo, gisipa nga pakyas na, stepping stone na. Kay para nga muhimo pag yun ka. Bubuhat pag yun ka. Basipiat, ayaw hunong. Ay, buhat. Padayon. Padayon. Kay, ingon pa sa sayings, masal ba? Failures makes, ano to? Ba na? Sakto ba na nga term? Practice makes perfect kana di ay. Nasipiat ka, pero sige na gihapon, hantod nga ma-improve ba na nga ma-improve. Ma-improve. Kani bitang mga mekaniko. Nagsugod ba na sa di ka mao? Pero lisod gid kaayong magpaayo ka nga di ka mao. Na pagkalisura, nakasuway gid ko paayo magigisunan. Kaya ni mo brad, bay? Kaya na, padaplin na diha, gibungkag. Pagbungkag mga kaigisunan, ang gipangtangtang nga mga bolts, nani sobrang tulo pag uli. Tiga mo na mga kaigisunan. Ha? Asa na to na pita itong tulo? Nanay tulo nga wa masud. Nasirado ba? Napay tulo nga wa masud. Agi bungkag na sa ako magipangita tan-aw nimo ang gawas, puro man gyud na ay mga lock na. Ingko ang problema ni naag sa sulod di basig wa gid na gini sa sulod ni dipita ni nga bolt ni wa masud. Abungkag katap motor sa una nga 50, una na kong motor magkaigsunan. 50 cc. Yamaha 50 cc. Nga usahay di katungas sa bridge. Anong bridge ba? Old bridge? Di katungas. Naipanahon nga muadto ko katipunan niya naapsan ko sa kanang katong mga armak bitaw nga dagko nga mga jeepney pajeruan. Kisinggitan ko sa konduktor, "Day lighter bay." Ano ba? Hindi naman sa katungas pirting asuha. Aso na kaayo niya di katungas. "Day lighter bay." Ano ba? Murag kalaguton ko nga murag pailob lang ta ani. Wagi ko kalaw sa katipon, balik ko sa agi. Mga pagsuway nga nagian ko sa una, that was 2001, 2002, inana. 2003, akong motor 50. Ya, ika-23 ko nga pastor nga nagamit, kay taga-katipunan man tagi ato. Imagine na ko na. Hinoon, ang mga motor sa unang panahon, mga karaan, mga ligon, gid kaayo, Japan man gyud. O, di ba? Karon bisag China ang mga parts, Japan lang ibutang. Pero tingling una, ika-23 ko nga nanggamit. O niya diri, murag gigamit ako dito sa old building, niya murag gitagaan ko ni doktor og motor nga China, pero okay ra gyapon to, bag-o man. Niya gigamit niya po ito na mo itong 50 cc. Ay mga men rin mo gamit itong mga panahon na hangtod nga nawala ang restro. Nawala ang restro, sabot pa sabot, dili marinyo, aging na ko young people, Brad. Sintinsyahan taning motora. Ika-23 ko nga nagka-problema ani. Labad kayo ni sa ang maintenance, grabe gyud, para nga mahunong na nga basig napay mo puli ani. Kung ako ning uli sa katipunan, nanapay mo sunod nga pastor, magproblema na pod. Hami mas maayog sintinsyahan tani karon. Hala, bungkaga na ipatimbang na to. Gibungkag dayon oy. Bungkag na yun. Pila na ito halin na ito. 800 naman tigari halin na ito. Tiaw na mga kayo. Oh. Pila ito katuig. Almost 5 years nga gigamit ako. Pero palayo lang. Nato'y higayon nga every Tuesday, maadto may katipunan. Kami nga mga extension pastor, nami gitawag nga per meeting, 7 o'clock in the morning. Ato nga time, huwag yung kwarta dyan. Kaya nagsalig ko sa motor, naay gasolina, magabalik pa ko. Pag-abot diha sa may, kanang liha sa may gymnasium bitaw, sa Mandawi, kanang gym diha, di nagyud mo andar. Murag, sa akong iapihap, murag ka 74 ko, kaya sige ko krang ba, di gyud mo andar. Yung kung saan mo na ko ni, una, huwag ko'y kwarta para pauli. So di ko kapadayon sa akong mga lakaw. Akong gihimo, namin maligya dirag ice water, namin maligya na magpayong lamang, magpayong, muligag kindi, muligag biskuit. Akong guyo dito ang motor. Niya akong giingnan tong tindira, pwede ba nga ako ning ibilin ang motor? Sige sir, bilin na sir. Nakalong sleeve ko, permitting good. Sige sir. Pero na ko ihangyo nimo. Sige, pwede ko palumon mo 20 pesos diya kay mulahos ko katipunan ba? 20 pesos. Nahimo na ko magigsunan. Nakahulam ko.
tingali sa una-una itong bayhana, grabe ito na naka-slack, naka-long sleeve, naka-way kwarta. Mga 20. Oh. Abot na sa katipunan dito. Kayon ko, Lord, salamat nakaabot ko dire. Pero wag ko nalagi mga pamaagi ang Ginoo, mga kaigsunan. Pagbalik, nakapalit kong spark plug lang magiging problema to. So nakauli ko. Yan ang mga experience ba? Yan ang mga experience. Kaya wala man ta nagsugod sa ministry nga ruhay ta. Nagsugod ta sa ministry nga takilid po kayo ang buluhaton. Takilid kayo. Ang blessing diha kay nakapadayon. Amen? Mo nagingon diri in a never failing God. Di ba? Ang Ginoo di gyud mo pakyas, di gyud masipyat sa iyang saad mga kaigsunan. So kinahanglan gyud nga mangin committed ta. Church members should be committed. Kay kung committed ta, bisag unsa diyang mga dili nindot nga mga panghitabo, di gid ka mohunong. Kaya ang imong commitment na sa Ginoo. Ang usa ka tawo nga committed sa Ginoo, ang iyang pananaw didto nakasentro sa Ginoo. Dili na siya ma-distract kung unsay mga panghitabo sa palibot. Pero kung ang usa ka tawo dili committed sa Ginoo, kung unsay bikil diri, iya ginang i-big deal. Iya ginang daginuton. Iya ginang padakon. Mao na ang dili kabubuton sa Ginoo. Pero kung committed ta sa Ginoo, una baya unsa man, kamao kang mopasaylo. That's number 1. Kamao kang mopasaylo. Kini bitang pagpasaylo murag lisod po ning buhaton. Di ba? Pero mauwaw to sa Ginoo. Kaya nga naman kita ba pinasaylo ra punta sa Ginoo. Amen? Kanong angay ta nga dili magdumot, kanong angayan ta nga dili magdumot, kanong angayan ta nga dili mo pasaylo gyud. Nga naman, pinasaylo ra punta sa Ginoo. Pwede kang masuko, pero ayaw pagdumot. Amen? Amen? Pwede kang masuko Pwede kang maglagot. Kay tao raman ta, pero ayaw pagdumot. Kay lahi naman po nang nagdumot ka. Makawagtang na sa imuhang kalipay. Makadrain na sa imong kusog, mga kaigsunan. Makawala sa imong focus sa kinabuhi. Di ba? Church members should be committed. Not only to the cause of Christ, but also to the furtherance of the gospel. Nga ang tumong jud, dili gyud ta self-interest. Ang atong tumong sa papangalagdan is to glorify God. Mao jud da mga igsuon. Para jud sa Ginoo, para jud sa Ginoo, para jud sa Ginoo. Dili para ato. Para jud sa Ginoo. Kay nindot kay palandongon usa ka adlaw, matubang ta sa Ginoo. Proud ang Ginoo, moingon nato nga bawa akong anak niyo, nindot kay ni. Well done, thou good and faithful servants. Kay mao na imong gibuhat diri sa kalibutan. Mao na ang gibuhat nimo mintas buhi pa ka. Kay muhatag magitag husay sa Ginoo. Mintas wala pa na mahiabot mga kaigsoon ato ning i-aplikar ning giingon sa Biblia sa atong ikaupat nga bahin diri. Church members should be committed. So unsa man ang support nga verse para mangin committed ta sa atong mga commitment sa Ginoo. Balik ta sa first Corinthians 15:58. 1 Corinthians 15:58. Kani nga verse usa ni nga mag-motivate nato. Usa ni nga magdasig nato kini nga verse na atay mga butang diha, manay mga bagay diha nga imong barugan. Atong i-exercise, atong ikinabuhi mga igsuon. Kini magong importante din ang pagkinabuhi ba. Therefore, my beloved brethren, una nga ang ikinabuhi na to, kinahanglan ta mag-steadfast ta. Stand firm. We need to be steadfast. We need to be strong. Amen? We need to remain in the Lord. We need to remain strong and movable. Nga dili matarog. Dili matayog kung sa Ilonggo pa, hindi gid matayog balahaw. Sa Cebuano, dili mairog. Sa Ilonggo, hindi gid matayog. Hindi matayog sang hangin. Alam mo? Hindi matayog sa mga problema. Kasabot ani mga Ilonggo ra gyud. Unmovable or immovable, dili gid sa mauyog. Ang punuan nakasimento, doon strong foundation. Di ba? Ligon ang iyang fondasyon mga igsoon. Karon doon ay mga isyu karon sa mga Baptist churches, doctrinal problems, doctrinal conflict, doctrinal issues. Murag
Bago lang yun, nagbasa ko ganiha diya, wa ko ka-play sa last song, kay nagbasa ko, great church. Dako nang nga simbahan, establish kayo nga church, na i-adapt nga lahi nga doctrines. Ako pa nang studyhan, ganung nang inana. We should be committed. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding. Kanay bitang always abounding? Kanay bitang kanunay ka nga magbalasigon, kanunay ka nga may gugma, kanunay ka nga may interest. Abounding. Sa bulaton sa Ginoo. Always abounding. Kaya kung dili siya mag-abound, hupas siya. Di ba no? Hupas. Always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kanigid kini nga verse usa ni nga makapadasig ba nato. Usa gini nga makapadasig. Abi nimo before na naabot ng kana nga verse, naabaya yung mga encouragement diha sa previous verses. Tanawa ro abri hidagod diha imong Bible mga igsoon. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. Unsa giingon sa balang kasulatan diha? Tanawa diya sa verse number 35. Verse 35. But some men will say, how are the dead raised up, and with the body they come? Okay. Sa ito nga verse. Dira, verse 51 day. Verse 51. This is a victory over death. Kay mamatay magita no, mutaliwan magita, pero ang kamatayon kadaugan. Behold, I show you a mystery. Kanang mystery diri mga dili normal nga pangitabo nga ang Ginoo makahimo mga igsoon. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be what? Changed. Ining ato ang dagway igabot sa langit, mausab ni. Ang imuhang lawas diri sa kalibutan, masakiton kaayo. Arthritison, ang sa panadiha, diabetison, almoranason, high blood, kagiron, kaspahon, nukahon, tibihon, sa mga sakit nga naa diri sa kalibutan. Ang sabat? Ang hiton. Kinahanglan tawas na kapalitan na ba? Tawas ra. Tawas na kapalitan na. Ingon sa Bible, but we shall be changed. 52. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised, what? Incorruptible. Kining lawasa, corruptible man dagang sakit, ano ba? Dagang ipamati. Pero, usbon man si Ginoo. Tagaan sa Ginoo, incorruptible body, di na madunot nga lawas. Sa pagyod, and the dead in Christ, the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Di ba? Usbon sa Ginoo. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death swallowed up victory. There is victory in Jesus. Kining atong lawas, dili na ni sa kalibutan, but mausab ta, tagaan ta sa Ginoo gitawag nga glorious body. We have a glorious body. Kining lawas, di man ni kasaka. So isla ni sa Ginoo, glorious body, incorruptible body. Muna ang encouragement, ang gisultian na ni sa Ginoo, buhi ba ya sa ni Paul, mga buhi. So ang encouragement na 58, ingon siya, busa, mga hinigugma kong mga kaigsunan, be steadfast. Amen? Gidadasig ta, be steadfast. Ikapoy ka, naluya ka, be steadfast. Grabe mo encourage Paul, abogado ko to. Basta abogado, may tingog jud. Makuyawan ka, kay abogado man. Be steadfast.
Sa pagyod, unmovable. Always abounding in the work of the Lord. Oh, di ka musigang mata ni mo na abogado gid, a man of authority. Ano na? Oh. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So grabing encouragements. Mao sana kita. Mag-steadfast ta. Unmovable yun. Onya, always abounding in the work of the Lord. Kaya nga naman, dili kawang ang tanan. Dili gini kawang ang tanan. Dili gini sayang ang tanan. Muna ayaw pog sayangi ang opportunity. Amen? Ayaw sayangi imong kinabuhi. Kinahanglan yun nga ang Ginoo mahimaya sa atong kinabuhi. Kinahanglan yun ang atong kinabuhi, kagipiyal sa Ginoo, ato gining ihatag balik sa Ginoo. By being committed, by being faithful, by being givers. Amen? Oh, importante kayo. So I hope natin mga mensahe nga nakuha karong kahaponon. Amen? Salamat Lord sa imong